Magandang araw po, Dr. Willie Ong, Dr. Lisa Ong. Kakaiba tong topic natin ngayon. Tungkol to sa Pilipinas, kalusugan, at tungkol din sa mga sitwasyon natin ngayon. Okay? Ito po, hindi to alam ng marami, itong sasabihin ko. Pero ito ang tunay na sitwasyon natin sa Pilipinas, kaya hindi tayo pwede gaya-gaya lang sa ibang bansa. Pakita ko lang, sa atin, sa Pilipinas, ang life expectancy, ang haba ng buhay ng Pilipino, ang lalaki ay 68.8 years old lang. On the average, 68.8 years old, namamatay na ang lalaki. At sa kababayan, 74 years old ang age ng pagkamatay. Ito yung average. Mababa po to. Sa ibang bansa, kung titignan nyo, like sa Japan, almost 84 years old bago namamatay. Tayo, 72. So, lugi tayo ng 12 years. Bawat isang Pilipino, lugi ng 12 years sa haba ng buhay kumpara dito sa mga mayayamang bansa. Okay, bakit sila mas mahaba buhay, tayo mas maikli? May libreng gamutan, may libreng ospital, di ba? Kompleto sa gamit, pag nagkakasakit, libre operasyon. Tayo hindi natin kaya. Kaya ganito lang ang life expectancy. Okay, maraming sakit kailangan bantayan, di ba? May mga virus dyan. Pero dapat sa tamang perspective. Tingnan natin ano talagang killer ng sakit, ano yung hindi killer, kung gaano kalala. Tingnan nyo ang tuberculosis. Ito, sa US to. Sa ibang bansa, panic na panic sila. Mayayamang bansa, sobrang panic sa TB. Ito, meron silang graph, 25 years TB nila. Tingnan nyo, 2018, 10,000 new cases, sobra na sila panic. Diba? Sa atin, hulaan nyo, gano'ng karaming TB cases, sobra na sila panic. Diba? Sa atin, hulaan nyo, gano'ng karaming TB cases. Sila, 10,000, tayo ilan? Doble? Triple? Hindi lang po doble, triple. Ito, sabi na to ng World Health Organization. Sa Pilipinas, it's time to end TB in the Philippines. Ang dami ng TB sa Pilipinas ay 1 million. Grabe, ang dami. 1 million ang may active na nagkakalat ng tuberculosis. At dahil dito, 70 to 75 namamatay araw-araw at pataas pa ng pataas. Kaya in a year, marami namamatay, di ba? Ito talaga ang kailangan natin i-declare ng outbreak, di ba? I'm sure may kilala kayo, may spot sa baga. Ayaw lang natin sabihin na TB, laging mahina ang baga, vitamin sa baga, spot primary complex, pero tuberculosis siya, di ba? Kaya nga ang mga Pilipino, hirap na hirap tayo maka-abroad, di ba? Pinapa-X-ray, di ba? Alam kasi nila pinapa-X-ray, konting spot lang, wala na. Hindi na tayo maka-abroad kasi chine-check nga tayo. Sa kanila nga, konting sakit na TB, panic na sila, yung mayayaman na bansa. Tayo, 1 million, parang baliwala lang, di ba? Ito dapat tutukan natin. Sa buong mundo, 1.5 million namamatay from TB. Pang-ilan ang Pilipinas sa dami ng tuberculosis sa buong mundo? 240 countries. Ano tayo? Top 50, top 20, top 10? Hindi po. Top 3 tayo. Number 3 in the world tayo. Diba? Tapos marami pa tayong multi-drug resistant TB. Meron pa tayong extremely drug resistant. Ibig sabihin, ito yung TB na hindi na nagagamot. Ayaw maggamot ng gamot. Kaya pag ito tinamaan tayo, delikado. Kaya nag-iingat lagi nga health workers. Ito nga yung mga pang N95 nila sa TB. Pero kahit maraming TB sa Pilipinas, ito yung mga top 10 mortality sa Pilipinas. Yung dami ng namamatay per year. Kahit ganun karami, marami namamatay. Kita nyo, number 8 pa lang ang tuberculosis. Ibig sabihin, marami pa tayo ibang sakit na mas marami namamatay. Pneumonia, high blood, diabetes, stroke, cancer, heart attack. Kasi nga, kulang tayo sa gamutan Kaya ang dami nito. Pagdating dito sa virus, nakikita na natin yung pagdami sa China, sa Singapore, sa South Korea. Sa ibang bansa, nakokontrol na nila, bumababa. Pag natapos to, in a few months, itong virus na to, gano'ng karami mamamatay. Tingin ko, banda rito lang Nandito lang siya Lalabas siya, ganito lang siya kadami. Pero kahit ganito siya kadami, hindi natin binabaliwala. Sayang din naman yung buhay na yun Noong una, natatakot tayo kasi itong bagong virus, kala natin baka lumampas. Baka maging Spanish flu, kala natin. Pero nakita natin, mukhang hindi Hindi ito yun. Hindi ito Spanish flu Another problem, tigdas. Okay?
Sa Amerika, pag nagkatigdas, talagang quarantine, panic, lockdown, di ba? Kita mo naman sa measles sa US, so yan o. Marami silang news. Washington Times, nag-outbreak mula 2000 hanggang ngayon. Ito ang worst outbreak. 19 states, panic na sila. O, ilan ba kaso nila nagpanic? Actually, ito, total nila for the year, parang a few hundreds 400. Yun ang maximum nila. Ngayon, mababa na. Pero tingnan natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ilang buwan pa lang yan, ha? A few months lang, itong 2019 data, ilan na tayo? 23,000 measles. Underreported pa yan. Oh. Nabalitaan nyo ba sa dyaryo? Nabalitaan nyo ba sa news na ito nagkakalat? Oh, hindi naririnig. Tuberculosis, nabalita ba? Hindi nakikinig. Diba? Pero ito, mas marami. Mas serious. Ito nga inuulit-ulit ko sa videos ko. Kaya lang, hindi pinapanood. Paano? Kasi mahina ang click Mag-TB ka, mahina ang click. Mag-measles ka, mahina ang click. Mag-virus ka, malakas ang click. So, doon sila sa malakas ang click yung mainstream media. At yung iba rin sa social media. Kaya ako, ito pa rin ang gusto ko. Kasi ito yung maraming buhay na Pilipino na mabubuhay. Siyempre, numbers ang gusto natin buhayin. TB, measles. Okay? Pagdating naman dito sa virus na kinakatakutan natin, ito yung worry natin lahat Ito yung ini-spread ng mga hoarders, nagpapanik. Spanish flu 1918, 500 million tinamaan, di ba? Ngayon, based on estimates, itong bagong virus, andito lang siya. Okay? Seasonal flu sa US nga, mas marami pa. Nandito to, mababa pa. Hanggang matapos to, end of the year or next year, kahit magtuloy-tuloy siya, at most, tataas konti hanggang dito, baka tumaas pa konti. Pero hindi pa siya to. Okay? Kumbaga sa earthquake, hindi pa to yung big one. Hindi to yung big one. Pero nung umpisa, nung January, sinabi ko, ingat tayo, baka maging lumakas, kinakatakot natin Spanish flu. Pero mukhang hindi siya ito Hindi siya ito. Baka in the future meron. Baka in 10 years meron. Posible meron dumating na mas matapang na strain. Ako agad magsasabi sa inyo, matapang to, matindi to. Pero ito hindi. Pero at least magandang practice to. Kahit papano, naghuhugas ng kamay ngayon kababayan natin, mas nag-iingat, hindi dura-dura sa tabi, kasi pati TB doon nahahawa Ngayon, anong nangyayari dito sa virus? Pag mayaman ang bansa, mayaman ang bansa, kaya nila ibaba yung dami ng kaso at matatapos na. Ito, time Dumami ang kaso, after a few months, babagsak na. Sa mayamang bansa, konti lang ang kaso. Sa mahihirap na bansa, wala tayo pang-testing, kulang pang-testing mahirap na bansa, mas marami ang kaso. Pero kahit mas marami ang kaso, after a time, magkakahawahan na, hindi na mahawa iba, babagsak din siya. Pareho din yun. Okay? Sa kanila, kita mo sa South Korea, 0.6% ang mortality, ang baba. Sa ibang bansa, kung hindi nga maganda, baka 3.4%. Mas mataas konti. Merong ilang hundreds o at most thousands, a few thousands mamatay. Pero after that, bababa na rin siya. Hindi pa rin siya aabot ng ganitong number. Tsaka pagdating dito, ang total deaths for the year, hindi rin aabot ng ganito. Okay? Hindi pa rin siya aabot. Pero kahit hindi aabot, bawasan pa rin natin. Ayaw natin sobra panic, ayaw rin natin na sobra walang bahala. Doon lang tayo sa tamang pag-iingat. Kasi sa sobrang panic, mas marami pang pinsala. Sobrang panic, daming may high blood. May kakilala ko, natumba na. May nakilala ko, nahilo na. Diba? Nalanghap na yung buong alcohol. Diba? So, wala na namamali na yung isip mo Nakawawala na sa computation Kaya mas maraming, during panic, mas maraming na heart attack, na stroke. Yun ang, mas matatalo pa tayo ng panic. Yung pa mas deadly sa atin. Yung mortality rates ng ibang mga sakit, 10%. Ito yung deadly. Marami namamatay. Ngayon ito, nag-iingat, pero nandito lang siya. Masaya nga tayo ganito. Mas gusto natin sana ganito. Pero at least hindi siya 10. Hindi siya 40. 3.4. Pero sa South Korea, napakagaling. 0.6%. Nababa talaga nila. So, TB, ingatan. Measles, ingatan. Meron pa tayo isang problema. Marami tayong infectious disease dito.
payo rin to ng World Health Organization. Philippines, kailangan mag-action na kayo sa hepatitis. Gaano karaming Hepa B sa Pilipinas? Sobra dami. 1 in 10. Okay, 1 in 10. So, 10%. Actually, may ibang studies, 16%. That's around 10 million. May chronic hepatitis B na hindi natin nakikita, hindi natin test. Kaya maraming may liver cancer, liver cirrhosis, napapasa rin to mula sa nanay, hindi niya na-check yung Hepa B, napapasa sa bata. Meron din bakuna dyan, hindi rin natin nako-complete yung mga bakuna. So, kaya nga pag abroad, check ang X-ray for TB, di ba? Check pa for Hepa B. Pag positive, wala na, hindi na tayo maka-abroad. Kasi yun na nga binabantayan na tayo for these diseases. Siyempre, sa Pilipinas, kulang tayo sa gamit. Alam naman natin yan. Ano solusyon natin? Diba? Ang solusyon ko, simple lang. Yung lagi ko naman sinasabi. Kaya lang, hindi lang nga nakikinig yung tao dati. Hopefully, ngayon, mas makikinig sila kasi nagising sila dito sa virus. Ang sinasabi natin paulit-ulit, health is wealth. Okay? Gawin top priority ang health sa bansa. Pag hindi kasi siya top priority, maghahanda-handa tayo, mahirap magtayo ng ospital ng 1 linggo, hindi kakayanin. Paano natin papakita na top priority ang health? Dagdagan mo yung budget, di ba? Okay ang usap, okay ang payo, pero gusto natin pera. Diretso sa kalusugan. Sa lalagay yung pera, pagandahin niyo yung mga ospital. Okay? Palibrehin yung mga check-up. Palibrehin yung blood test. Hindi mo tayo humihingi ng libreng CT scan o MRI. Kahit CBC, urinalysis na libre, okay na tayo para sa milyon-milyong Pilipino. Para hindi lang naman sa kamag-anak ng isang politiko dapat sa lahat pwede. Dapat may libreng gamutan kahit basic lang. Yung health worker, syempre dapat aalagaan sila, yung sweldo nila, yung gamit nila. Kasi during outbreaks, 20% ang tinatamaan health worker. Kasi sa ospital talaga nandun yung mga kaso. Pagkain, masustansya. At syempre, pagbawas sa bawas sa corruption, mas marami tayong pera dito sa budget. Komplikado to, pero matagal ko na to naaral. Ako po isang cardiologist, internist, naaral ko na sa public health for 27 years, paulit-ulit na to. Ito hindi alam na kababayan natin na. Sasabihin mo, Doc, paano ngayon? 68 years old lang pala sa lalaki. Dami nating kaso ng TB, HEPA, measles, diba? O compared sa ibang bansa. Ano gagawin natin? Kaya nga natin pinupush na mas libre nga yung gamutan. Kaya nga tayo nagtuturo. Hindi ko masasabi na bababalik na magagaya natin yung Japan na magagawa natin 83 years old ng life expectancy. Hindi. Hindi natin kaya eh. Pero kung 72 years old tayo average, mataas lang natin ng 2 years. Diba? Ma-improve lang konting pera, mapahaba lang natin buhay ni nanay, tatay, pati natin na a few years. Diba? Sa ibang bansa, makakita sila ng ipis, daga, panik na sila eh. Dito sa atin, daming ipis, daming daga, lusot, labas sa mga bahay natin. Diba? Siyempre, mahirap eh. Sa ibang bansa, bihira ka magtae. Dito, kumain ka lang konti. Ay, nagtae siya. Ay, nagtae. May nakain na sira. Diba? Kaya pagdating dito ng foreigner, wala, sakit ng tiyan nila, panic sila dito. So, the point is, iba yung sitwasyon natin, iba yung sitwasyon nila. Ito yung dapat natin i-focus at dun lang tayo sa tamang solusyon. Kasi pag gaya-gaya tayo sa style ng mayamang bansa, iba sila eh. Iba rin tayo. Okay? So, salamat po. Lawakan ng isipan para dapat kasi, namnamin ano yung real situation. Marami kasi sa kababayan natin, hindi nila alam ito yung katotohanan eh. Ito talaga katotohanan. Kaya nga ako gigil eh. Kaya ako gigil sa pagtulong. Kasi alam ko tong number, hindi alam ng Pilipino. Kaya gigil tayo kahit sa Facebook, YouTube lang. At least bago tayo mamatay, bago ako mamatay, nasabi ko sa inyo, ito mahalaga, sayang yung buhay ng Pilipino. Hindi ko iniisip na magiging US tayo. Kahit humaba-haba lang yung konti yung buhay, pwede na. Salamat po.